Trends. Welcome back sa ating programa, #GTalks. Ito ang ating second segment na ating tinatawag na G-Trends. Ito yung mga feminine issues or yung mga trending na pwede natin pag-usapan regarding with our society, also especially about being a woman. So now, dahil po kayo ay presidente ng San Jose Maticas Eagles Club, and then yung isa pang NGO na kinabibilangan ninyo, and then you possesses the traits of being a leader. So, let's talk about leadership. G ka na ba, ate? Gina. Ayan. So, ate, first question. Dahil kayo ay nabibilang sa San Jose Maticas Lady Eagles Club, how do you manage the organization? Hindi na bago sa akin ang pagmamanage ng organization. Iba't ibang organization, iba't iba ng application. Oh. So, medyo... I like that. Iba't ibang organization, iba't ibang application. I like that. Depende yon sa mga kasama mo. Yes. Sa NGO namin, kasama namin 4P, so hindi ka po pwedeng masyadong high level yung perception mo at saka application sa mga kasamahan mo. Okay. Kailangan i-adapt mo sa level nila. And then, dito naman sa San Jose Maticas Eagles Club, majority dito talagang mga titulado, mga business person. So, hindi naman kailangan ikaw ay pumantay sa kanila. Maunawaan din natin sila. Ibaba natin yung ating sarili sa kanila kalooban at yung mahabang pasensya at pangunawa dapat lagi nandun. Sabi nga namin, kailangan maging compassionate tayo. Basta nandito ka sa Eagles, ang dami nang nababago. And then, kapag leader ka na talaga, unti-unti yan mamamatured, unti-unti yan mahihinog ka dyan. Wala naman nagsimula na nahinog agad. Tama. Kumbaga, hilaw kang pumasok, lalabas ka o mananatili kang hinog. Yes, ate. Habang tumatagal. So, yan. Ang ganda ng pag-uusapan natin na. Ate, next. Ano naman yung leadership style mo? Kasi, di ba, we have a different style when it comes to being a leader. Ano po ba yung style nyo kapag kayo as a leader? Okay. Sa akin, magiging leader ko, siguro ako yung tipo ng taong sinasabi nilang tough. Ang mali Tough. sa akin ay mali. Oh. Masyado akong straight. Yun yung personality ko. Kasi, pag leader ka, yung expectation kasi ng tao with your surroundings, ang taas. So, hindi naman kailangan mong ma-perfect, but at the same time, yung wala silang mababato sa iyo in return, at ano sila, yung parang masira yung loob nila sa'yo, na ganyan ba ang leader? Hindi naman yan nawawala, di ba? Okay, So, lagi. Gumawa ka ng mabuti at masama, may masasabi pa rin exactly. So, para bang kailangan 100% lagi kang may presence of mind. Lahat 100% working yung thoughts mo, yung pang-unawa mo, understanding sa kapwa. Totoo yan. Kasi ang being a leader, pinakamahirap dyan i-handle is tao. Yes. Kasi hindi katulad mo, iba't iba tayo ng mindset. Hindi mo pwedeng sabihin, ay baka naintindihan niya to. Kasi iba't iba tayo ng paraan ng pag-unawa. Yes. Paraan ng pag-intindi. So ito ate, when it comes to decision making, so how do you handle decisions? Ito yung pinakamahirap na aspects when it comes to being a leader at the same time sa organizations. Kasi hindi lahat ng decision mo ay sinasang-ayunan ng ka-member mo. Exactly, ate. Mahirap. Iba't ibang tao, iba't iba tayo ng ugali, iba't iba rin ng pangunawa. So, minsan, being a leader, magdidesisyon ka sa palagay mo, kung ikaw ang nakaposisyon na sa leader, yun ang tama. Pero sa pananaw nila, na wala sila sa shoes mo, nakikita nila yung mali. So, ang hirap. Doon pa rin kasi papasok na kung sakaling hindi nila nagustuhan yung decision mo, pero sa alam mo yun ang tama, ang ginagawa ko na lang at ang kailangan gawin talaga is pasensya. Ipaunawa sa kanila. Kung di nila naunawaan, just keep quiet. Hindi natin kailangan makipagbangayan. Okay. Huwag nating salubungin, di ba? Yan na. So, pagka ganun, tatahimik na lang ako. Hinga ng malalim, then saka magsasalita. As I see sa personality na meron ka ngayon, Ate Gigi, parang you're very calm. So parang ini-imagine ko kung paano ka nag-a-approach sa mga members, no? So Ate Gigi, do you encountered na yung hardest decision
that you made in your life as a leader? Yes, ate, nasubukan share? yan. Ha? Can you share? Cite some. Mahirap kasi sometimes yung pagiging magkaibigan nyo, magkakilala nyo, minsan at stake. Pag nandun na kasi, minsan ang isip ng iba is personal attack, in which way hindi. Siguro doon papasok ng maaring hindi pa nga nila kilala kung sino ako. Pero sabi ko nga, what you see is what you get sa akin kasi I'm a very transparent person. Kung hindi nila ako naiintindihan, sabi nga nila, you cannot please everybody. Yes, exactly. Hindi ako yung taong plastic. Sinasabi ko kung anong dapat. Nararamdaman, yes. Oo, kung anong nararamdaman ko. Hindi ko kailangang maging ipokrita o magsinungaling kasi yun ako yun eh. Maraming nangyari, sinubok din ng pagkakataon. Kung sakaling dumating man na talagang naging nag-cool, siguro it's the way it is. Pero in my heart, wala akong masamang loob sa kanila Okay. kasi hindi yun yung intention ko eh. Kasi nadadala lang tayo ng desisyon Apo. na being a leader, you have to stand on it. Yan. So ito na, marami tayong beses as a leader, makaka-receive tayo ng mga rejections. How do you cope with rejections? Rejection, tayo mga babae, pag talagang in pain ka, iiyak mo na lang eh, di ba? Hindi ba iwasan? So, oo. So, wala ako. Iiyak ko na lang para ilabas kaysa ako naman yung atakin, di ba? Tama po. So, yun lang, prayer. Laging kahit anong gawin ko, hindi kasi ako ganong karelihiyosong tao, pero I see to it na every time magkakaroon ako ng tough decision or mga pagsubok, laging sabi ko, Lord, guide me. Ibigay mo sa akin yung liwanag na hindi ako magkakamali. Guide me always kasi wala akong ibang hawakan kundi ikaw lang. Okay. So, dahil napakatagal niyo nang naging isang leader, ano naman po yung mga discoveries and learnings apan ng pagiging isang leader na naranasan niyo at na-experience niyo? The learnings and discoveries. Ang discovery na naano ko sa sarili ko, hindi ko alam at hindi rin ako makapaniwala na mababago ko rin yung aking lumang personality. Number one, napaka-hot-tempered ko before. So, yun ang isa. Patience naman ako, kaya lang medyo maigsi, so napahaba. Humaba, okay. Yung way of understanding talagang naayos. Ibig sabihin, hindi naman na perfect. Dumadating din naman nga yung time na parang ang hirap. At the same time, nagiging akong, alam mo yun, lagi kong iisipin muna ang kapakanan ng iba. Yun na. Bago ang sa akin. Yun na. Kumbaga sabi nga po nila, yung para sa'yo, ibibigay mo pa sa iba. Exactly. Kasi parang yung conscience mo ba, kahit Yeah. wala ka namang ginagawang masama, pero hindi mo mahindian. Correct. Na parang iisipin mo siya ng iisipin na, ay, hindi ko to natulungan. At ang isa kong naisip is, akala ko hindi ko kaya. Okay. Kasi nung nandun sa time na yon, hindi ako sanay na ganun kasi nagre-revolve lang ang buhay ko sa amin, sa trabaho, And then, na-open to. So, sabi ko, Lord God, bakit nandito ako? Anong mission Anong ko? purpose Anong ko? Yes. purpose ko? And then, naisip ko, embrace it. Hindi maibibigay sa'yo, paulit-ulit. Nasa KBSP na nga ako. And then, eto, may isa na namang kumatok. So, why not? Siguro nga kaya. And I've learned that kahit anong edad mo, life is a continuous process. Oh, I like it. Continuous learning. So, huwag tayo mag-stop. Umalis tayo sa comfort zone. Kasi, yun ang pipigil sa atin para tayo ma-develop na hindi mo akalain na kaya pa pala. Pwede pa pala. Oh. Dami ko natutunan, di ba? So now, ate, sa tingin mo, kasi we're talking about your traits, ano yung dapat na mga qualities na ipopossess bilang isang leader? Sa mga na-experience nyo na ito pala talaga ang katangian na kailangan meron ng isang leader. O, number one, hindi naman porke ikaw ay leader, hindi ka na pwedeng umiyak eh. Oh. Normal yon. Kung yun ang magiging way mo para to Relieve relieve lang, yes. yung Oo. pain mo. Oo. Normal yan. Iiyak mo lang. Kasi being a leader, andun talaga yung
masasaktan ka eh. Gigil na gigil ka na, pero wala kang magawa. Sometimes you're going to choose to be compassionate, to be understanding dun sa iba. Kahit sabihin mong you are in pain sa ginagawa nila, hindi po pwede. Absolutely. Oh, ang ginagawa ko na lang pagka ganon, wala, sarili ko na lang. O iano ko lang kaysa masaktan mo directly yung tao. So, humahanap ako ng way. And then, naging way ko nga is, yun, lagi ako nag-visit sa simbahan. Laging sabi ko, every morning before I go to work, kung hindi makakaya dahil traffic, I say to it talagang, hindi lalampas ng linggo hindi ako pupunta. Parang kulang ako. Kasi sa akin, Hindi kumpleto, no? yes, Okay. sa akin yun ang sandata ko, yun ang instrument ko eh, why I survive. Totoo ang sabi nila, put God first. In the center talaga. In the center para natin malagpasan ang lahat. Kahit sabihin mo anong leader ka, nagsisimula ka o matagal ka ng leader, kung wala si God in front of you, you are nothing. Okay. Kasi God is the best commander. Exactly. Okay. So now, ate, how do you motivate yourself? Kasi di ba, we encountered na yung mga downside, nade-down tayo, umiiyak tayo. We encountered pain, di ba? We felt that. So how do you motivate yourself? By talking to my nearest friend, ni-advise na hindi siya connected dito para walang bias. Okay. So, kailangan ko kasi ng ika nga sasakyan, someone to talk to. Yes. Ika nga gasolina or diesel. Fuel, tama. To Magpa-fuel. push you through, di ba? Yes, yes. Sasamahan ko ng dasal and then hihinga ako ng malalim. Pag naiiyak ko, okay na. And then, one day, Ma-release 2 lang, days, oo, 1 day, 2 days, isipin ko, may purpose ka kaya nandyan, go on. At saka may nagsabi sa akin, kahit anong gawin mo, mabuti, kung ang iniisip ng iba ay masama laban sa'yo, you cannot do anything about that. Just go on. Hindi yan ibibigay sa'yo kung hindi mo kaya. Oh, tama. I like it. I like that. Okay, so now po, for all the leaders who's watching right now, and also for the young individuals who wanted to be a leader in the future, sa mga nagbabalak maging isang leader in the future, ano po yung message niyo sa kanila? Sa mga kuya, ate na nais maging leader, kung inialok sa inyo, grab nyo. Huwag kayong matakot. Hindi yan ibibigay sa inyo, hindi yan iaalok sa inyo kung hindi nyo kaya. May tiwala sa inyo at pagtiwalaan din ninyo inyong sarili. You have to embrace yung opportunity. Minsan lang yan dumating. Yan din ang magiging way para mag-level up kayo personally, spiritually, mentally, Tama. emotionally. Bahagi yan ng buhay. So, wag yung katakutan. Una, natatakot din ako. Pero hindi. Life is a continuous process. Dire-diretso lang tayo. Face it, accept it, apply it. Oh, absolutely. I totally agree. Life is a continuous process. So you should adapt, apply, and kailangan mo tanggapin. You should accept. Accept. Opo. Ang ganda. I like it. Palakpakan natin ang Ate Gigi. Sa mga leader na nakausap ko, you're one of the best. Ay, salamat. Sa talk natin tonight, I'm sure marami na pulot na aral yung mga nanonood sa atin.